natin papanoorin to dahil nandiyan si Ma'am Pinky Web eh. Kung hindi yan si Ma'am Pinky Web mag-i-interview dito, di na ho natin papanoorin. First, your reaction dito po sa draft resolution that was circulating among senators declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan at ito ay dereliction of duty, ika nga sa military. No? At but they're pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga pro-Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita. Nasasamid ka pa, Brad. Mga kabalbalan na nga lang sinasabi mo. Nasasamid ka pa. Sige, makikita yung ano. Yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. All right. Higop ng kape. Makikita daw. Yan gusto. Teka ha, ano muna natin? Let's set the record straight kung tawagin, no? Si VP gusto niya ng impeachment. Ang may ayaw ng impeachment si Marcos Jr., di ba? Siya na mismo nagsabi, ayaw ko ng impeachment, di ba? Yung mga taga-House of Representative, yung mga amo mo dyan na kung saan na talagang siya ka sa mga nagpakasangkapan para dyan sa nangyayari na ngayon na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayaw na rin nila ng impeachment. Magkalinawan tayo dito. Ang may ayaw ng impeachment ngayong mga panahon na to, si Marcos Jr. at ang House of Representatives. Pero ang tatanungin natin si VP Sara, gusto niya bloodbath nga eh. Did you see it coming though that may magpapaikot na ganitong draft resolution prior to supposedly the June 11 reading of... Kadiri naman itong Trillanes. Bago ka kasi sumalang, clear throat ka muna. Hindi yung nakasalang ka, clear throat ka na clear throat. Naknanto ka, plema na yan eh. Ayusin mo, Brad. Kaya ka natatalo eh. Or the presentation of articles of impeachment and the oath-taking of the senator judges? Hindi natin nakita yan nung simula. Kasi supposed to be ministerial ang role ng pagbubukas ng impeachment trial. Kasi maliwanag yung sa Constitution, hindi mo kailangan ng malalimang interpretasyon dyan. Pero binabaluktot ang interpretasyon. Precisely, merong agendang pigilan ang impeachment trial. But if you actually, Senator, look at the numbers, and even during the midterm elections, the results of the midterm elections, it didn't really favor the administration. In fact, it favored the opposition or the Duterte bloc, as they call themselves. So bakit po sila matatakot when it seems, doon po sa mga nagbibilang, they have the numbers? Yes. Alam nyo kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan. Precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Kaso, as what we have seen nung impeachment ni former Chief Justice Renato Corona, and I was there, nung pinupulsuhan ng mga analyst yung leaning conviction or leaning acquittal, lamang yung leaning acquittal. No? I think ang bilang nun, 10 yung leaning conviction, 13 yung leaning acquittal. Pero because of the evidence, nung na-present na yung ebidensya during the trial, kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. Ganun. Bola na naman yan. Dahil daw sa ebidensya, hindi. Dahil doon sa perang umikot na galing sa Malacanang. Hindi sa atin nanggaling yan. Nanggaling ho yan dito doon sa mga dating senador na mga senator judges diyan sa naging impeachment trial nitong si dating Chief Justice Renato Corona. Nagkaroon ng bigayan. Hindi base sa ebidensya. Base doon sa laki ng matatanggap ng mga magkukonvict kay Corona. Balita natin si Lacson daw, di daw siya kumuha ng ng pakimkim galing kay Panot, galing sa Malacanang. Nagkaroon ng bayaran. Yang hindi naman hindi naman evidence-based yan, yung impeachment na yan. Ang diyan, ang issue diyan, paramihan ng kaalyado. 'Di ba? Ganun lang ho yun. At hindi nyo ho pwedeng ialin tulad ng apple to apple, yang kaso nitong si Renato Corona at nitong si Vice President Sara Duterte.
magkaibang ano ho yan, ika nga, hindi ho magkaparehas yung pwestong hinahawakan nila, Chief Justice at Vice President, yung suporta sa sambayan ng Pilipino, yung kung paano tanggapin ng ating mga kababayan sa social media at yung mga naglabasang sa survey na kung saan karamihan ng ating mga kababayan hindi pabor diyan sa impeachment. Magkaiba ho, para pagkumparahin nitong si Trililing na yung impeachment nitong si BP at nitong si Renato Corona kesyo ganito yan nung magkakaroon na ng conviction biglang iba yung naging boto ng mga senador nagbase ho sila kung gaano kalaki ang matatanggap nila sa pag-convict kay Corona. Yun. Ganun din ang mangyayari dito. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa... Grabe no, yung tipong ano ho sila, no? Yung mga pinklawan, mga dilaw. Sige, magbardago lang kayo, magbakbakan kayo, mga Talyanista at mga Duterte. Yan ang dahilan, kaya nanalo si Bamat itong si Kiko. Hindi, si Bamat at Kiko nanalo dahil sa kabalbalan ng eleksyon na yan, no? Kumbaga kinapitalize nila yung kahinaan ng ating halalan kaya nanalo yung dalawa na yan. Ngayon gusto ho nilang gamitin yung kumbaga naging dahilan nila ng pagkapanalo nila. Nagsawa na ang Pilipino sa bangayan na magkabilang kampo kaya yung kandidato namin ng pagkapresidente sa 2028 yun ang mananalo. Yan ang gusto nilang mangyari dyan. Patagalin, pahabain yung impeachment na yan. Para saan? Si Risa daw, tatakbo na presidente. Vice President niya, si Nicolas Torre. Ba talagang pwedeng-pwede, di ba? Una. Ayos. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Yun lahat ay magbabase primarily sa ebidensya. Then yung public opinion, pag nakumbinse yung sambayan ng Pilipino na talagang guilty si Sara Duterte, it will be very difficult for the senators as representatives of the people na salungatin yon yung pulso ng bayan na yon. Do you think that in the course of the trial, that again, if we look at the numbers, it favors the Vice President because you need two-thirds to convict? Ano po? Do you think that as the trial, if the trial will actually proceed, that there will be a change of mind among those who believe the Vice President should be acquitted? Okay, i-categorize natin. Yung mga hardcore na Duterte senators, kahit na makita nila sa video na kung anong krimen ang ginagawa, hindi yan. No? Nakita natin yung viral video ni Pulong Duterte na nag-attempt sumaksak ng isang tao. It didn't affect the hardcore followers ni... At least alam mo na halimbawa kami dito na mga taga-suporta ni dating Pangulo, hindi kami masusway, hindi kami makukumbisye. Kahit ano pang ebidensya ilabas nyo, dahil lahat yan, sigurado, kabalbalan ho yan, yung mga ilalabas. Naku, wag ko kayo maniwala dyan. Ang nakakatakot dito, yung sinabi ni BP Sara, wala kang pwesto sa pamahalaan. Si Trililing, walang kwenta yan. Tataka nga tayo, bakit napunta na naman sa bilyon na? Di nga nanalo. Di nga makatakbo na senador dahil hindi mananalo. Tumakbo na ng mayor, hindi pa rin nanalo. Tapos manghihingi na lang kayo ng mga punto de vista dito pa sa Trililing, anak ng tokwa. Nandito naman si PH Update. Ako mag-a-analisa dyan. Diba? Yun gusto nilang mangyari dyan. Yung tipong mga nasa gitna na ayaw nilang ma-impeach si BP. Maligawan nila, ma-shift nila yung public opinion na dapat ma-impeach si Sara kasi yung mga ebidensya. Anak ng tokwa, Brad, di pa nag-uumpisa impeachment. Linatag na ng mga prosecutor yung mga ebidensya nila. Alam namin. Gusto mo isa-isahin ko sa'yo mga ebidensya nila. Anak ng tokwa. Lahat ng pinanggalingan ng ebidensya nila, kung hindi pa sila mag-committee on bad government, wala pang ebidensya laban kay BP Sara. At yung mga ebidensya pa nila, puro falsifikado. Ang nakakatakot dito, kung ano ang ilalabas ni BP Sara. At yun din ang gusto nyo mangyari kayong mga dilawan, mga pinklawan. Kasi, paborable sa inyo, kahit magpukpukan ng mga Duterte at mga loyalista nga. Diba? Paborable sa kanila eh. Ngayon, para sa mga loyalista at ensaymada, ang hihina ng mga kokote nyo. Ginagamit na kayo ng mga pinklawan at mga dilawan, gumugusto pa talaga kayo.
Di ba? Hindi kayo marunong magbasa ng sitwasyon. Walang mawawala sa kanila kahit magpukpukan. Pero pag si BP Sara, binigyan nyo ng pagkakataon dyan, yung amo nyo na nagpapasweldo sa inyo, nako, at trabahuin niya ni BP Sara, yun ang ating sigurado. Ni Pulong. Ganon din dito. Hindi na yan maapektuhan. So ilan ba sila? Ilan po yun? We're counting at least, at most 5. Yung hardcore na Duterte na kahit the evidence is staring them in the face, hindi sila Who are they, mag-isip. Senator? Well, I think Pagka yung sasabihin na kahit na yung ebidensya nagsusumigaw na sa pagmumukha nila, hindi magbaba. Pagka ikaw nagsasabi, walang bigat eh. Diba? Di ka nga abogado eh. Kahit si Drilon, sinabi na nila, mga kasama niya sinabi na walang bilang. Mahilig managinip ng gising niya si Trililing eh. Mahilig kung managinip ng gising yan. Patakin mo, tatakbo ka ng pagka-mayor sa sa Caloocan kung di ka ba naman nananaginip ng gising. Kakalabanin mo yan si Malapitan. O anong nangyari? Sa kapinulo, sa kangkungan. Ngayon, nag-aasik ka na naman ng lagim sa sa social media at mainstream media. Hayaan nyo lang, wala naman nakikinig dyan eh. Ngayon, anong bigat ng mga sinasabi ng mama na yan? Walang naniniwala. Trilin, pigilan mo na yan. Ano mo na itabi mo na yung katiting na kredibilidad na natitirang meron ka. Manahimik na kayo, por favor. think kilala naman yan yung mga tao na yan. But if you want to enumerate, andyan dyan na si Aimee, si Bongo, Bato, Robin, tsaka si Marcoleta. Yan So, po yun- yung sinasabi. Ang galing magbilang ah. Doon ka lang tumama, Brad. So kulang na lang kami ng 4. Si Villar, bakit hindi mo sinama? Si Aimee Marcos, di mo sinama. 2 yon, inendorso ni BP Sara. Ito na yung Brad. 9 lang kailangan namin. Nananaginip ka talaga ng gising. Sa tingin mo, masuswade ng mga ebidensya yang si Aimee Marcos? O kahit na sabihin natin manggagamit yan. Kasi pagka bumoto siya ng convict si BP Sara dyan, talagang, naku, ikaw talagang grabe ka na. O yang si Camille Villar, sa tingin niya, buboto ba ng convict yan? Iko-convict ba niya si BP? Ito talaga, ano na lang yung tipong, kahit yung mga miron sa social media, bro, hindi sila maniniwala sa pag-aanalisa mo eh. Sabi yung Pambihira. 5. Ayan, yan yung solid. Then, 7 na yon, yung binanggit ko. 5 yung sinasabi niya, hindi niya binanggit yung 2 inendorso nitong si BP Sara, si Camille at si Aimee. 2 na lang hinahanap ko. Paano pagka bumoto yang si Jinggoy? Paano bumoto yang yung mga re-electionist dyan? Si Jinggoy, si JV. Pagka yung 2 na yan bumoto, dahil nakikita naman ho nila, lakas ni BP Sara. At sigurado kami, yung mga ay naku, yari kayo. Kung labanan lamang ng mga impormasyon o mga punto de vista sa social media, dahil majority sa impormasyon na pinagkukuhanan ng ating mga kababayan ay nanggagaling dito sa social media. Hindi kayo upra dito, Brad. Partida nga, video mo na nga pinapanood ko, binabaliktad ko ba yung mga kabalbalan mo, di ba? pag titignan nyo, merong 10 na pwedeng kumbaga leaning conviction or alam nila based on the information na nakita na beforehand, leaning conviction, 10 So, may yan. 10. Oo. Then you have 9 na tinatawag nating sabihin na nating undecided or transactional votes na tinatawag natin. Transactional votes, no? So, itong mga ito ay kumbaga, they can go They can either sway. way. Yes. So, just doing that, doing the math there, pwedeng umabot ng 19. Brad, pagdating sa mat mo, walang walang maniniwala dyan sa mat mo na yan. Hindi mo sinama yung 2 inendorso ni BP Sara. Diba? Tingnan natin. Ay, sinama ba niya ito si Bato, si Bongo, si Robin, si Marcoleta. Sino pa nga kasi yung isa? Si Aimee, sinama niya si Aimee. Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Robin, si Aimee. Sinama niya ba si Aimee? Parang meron na tayong kulang. Sige, sabay-sama na natin si Aimee. Tayo pa lang mahina sa mat. Si Aimee,
Si Camille, 6 na yon. So 3 na lang. Yung mga re-electionist, naku, dapat ayusin yung mga desisyon nyo sa buhay. Nakita nyo naman ang ginawa ni Bibi Sara doon sa mga sumalbahay sa kanya na mga congressman dyan sa House. Partida yan ha, House. Congressman, mahirap po yan kasi talagang ayuda lang katapat ng mga constituent yan. Pero pagka usapang nasyonal na yan, nako, yari kayo dyan. Yan ang sinisigurado. Yung conviction. If all the undecided actually go with Yes. conviction. So, theoretically, you can get 19. So ang nakikita niyo pong certainty dito, 10 versus 5. 10 for conviction, 5 for acquittal. Yung pong sigurado. Leaning, yung mga leaning, no? At ito yan, kasi hindi pwede kasing isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang Grabe naman yan. Billions in and out ng pera. Kung nakita mo na pala, pakita mo na sa amin. Diyan ka magaling. Diyan ka magaling, Trililing. Ikaw na nag-aakusa, gusto mo, manggaling pa ang inibidensya doon sa mga inaakusan mo. Latagan mo kami dito. Mga dokumento, yung talagang totoo, galing sa bangko. Hindi, kasi pagka inumpisa niya yung impeachment na yan, ano na ho yan? AMLA na ho yan. Wala na magagawa si VP Sara. Bubuksan na lahat ng bank account niya, pati ng asawa siguro niya, kasama dyan. Kabiyak niya, di ba? Lahat ng bank account na nakapangalan sa kanya, bubuksan ho lahat yan. Wala nang ano dyan, wala nang wala nang ang tawag dito, yung privacy ni VP Sara. Lahat to, bukas ulat yan. Tayo naman, alam naman natin na walang tinatago itong si VP. Nung nagdaang eleksyon, meron hong quotable quote yang si Philip Salvador. Walang Duterteng magnanakaw. Yan ang sinisigurado natin dyan. Pero mga dilawan at mga pinklawan, napakarami ho niyan. Mahilig pang makitulog sa kama ng mga makakapangyarihang opisyal, ika nga, di ba? Kahit na mga pinklawan at dilawan ho sila, basta meron ho silang common vision ng mga ibang politiko, kahit nakalaban nila, kahit na siniraan nila o kung ano pa man yan, kahit na yung prinsipyo, hindi ho sila magkaparehas. Basta, meron silang common goal, makikiapid yung mga walang yan. Nakita nyo ang ginawa nitong mga pinklawan at dilawan doon sa issue nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtulong-tulong ho yung mga yan. Ngayon, palong-palo ho sila dito sa issue ng impeachment, pero doon sa issue ng napakaraming issue ng gutom, kriminalidad, kawalan ng mga turista, nakakatakot siya, ayaw ng mga turistang pumasok sa Pilipinas, di ho sila nagsasalita dyan. Ang mindset na lang focus lang ho sila sa goal. Kahit iwanan na nila lahat, basta yung goal nila ay masunod. Ano yung goal nila? Ma-impeach si VP Sara. Yun lang ho, magpukpukan dyan sa impeachment trial, yung mga loyalista at mga DDS. Yan lang ho. Kasi sila nasa sideline Yan si Trilling, nakaganyan lang sila. Anak ng toka, nagpupupukan sila impeachment trial. Administrasyon at mga DDS. Yung mga taga-ensaymada at talyanista, pag nawala si BP, hulaan nyo kung sinong bibirahin itong si Trilling. Pag wala ng banta, pagka hindi na banta si BP sa 2020, hulaan nyo sinong bibirahin, sinong tatahulin itong si Askal. Ito si Trilling. Kasi uso yung Di ba, tinawag ni Tatay Digong na Askal. Sabi ni Tatay Digong. Sundalong kanin na lang. Sinong susunod na bibirahin niya? Natural lang amo nyo. Mga Typical dito, 80 kayo. yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan. And ako, I've been saying this the past, 9 years,
Ngayon, sinasabi nila... Since 2016 ho ata. So, that's 9 years. Right, So, 9 years. sinasabi nila, gawa-gawa ko yan, then ito yan. Kung ginawa ko lang yan, imagine, talagang wala na ako. Wala na akong credibility forever, no? Pero I am so confident that it's there. Ngayon, sila yung natatakot kasi alam nila na totoo yung sinasabi ko. Why would you say that, for example, sir, totoo pong natatakot sila when you have the Vice President saying that she wants a trial to proceed and she wants a bloodbath? Ano yan lip service yan nag-ano sila no? Kumbaga, they're saying one thing, but they're doing another. Kanino bang batayan sila bato na nag-circulate ng resolution? Di ba sa kanya yan? Pwede niya sabihan, Mr. Bato, tigilan mo na nga yan. Baka sabihin, natatakot ako sa impeachment. Pero hindi. Hindi ganun si VP. Hindi gagawin yun nitong si Vice President Sara Duterte. Etong kay Senator Bato, galaw ho nila yan. At alam ko, sincero. Sincero tong si Senator Bato. Sincero kung sino man yung trumabaho dyan sa ano na yan. Ang ano ho dito, hindi ho ugali ng mula kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at dito sa mga Duterte na to. Yung tipong kahit na alam nila nakaalyado nila, yung tipong tatawagin nila para impluwensyahan yung mga magiging decision. Hindi ho natin kilala na gano'n ang mga Duterte. Lalo na tong si VP Sara. Hindi ho siya ganyan. Kung trabaho nyo yan, senador kayo, gawin nyo gusto nyo. Kung yan ang feel nyo na tama, nasa sa inyo yan. Hindi ko kayo pakikialaman. Pero kung tatanungin si VP, gusto niya ng bloodbath. Ito si Senator Bato, kung ayaw niya, magagawa natin. Winiweigh ho nila di ho tayo senador, di ho natin hawak yung mga pag-iisip ng mga tayo, kahit ano naman wala ho tayong problema dito. Matuloy, hindi matuloy, gusto nilang tigil na yan, wala. Ang atin lang ho dito, sana kung di man matuloy yan, balik na tayo doon sa totoong issue. Yung isiniwalat netong si Attorney Vic at netong si Congressman Ungab, yung kulang-kulang na BICAM report. Patapos na naman ho ang taon. Nakakalahati na ho tayo. Makaririnig na naman ho natin yung mga pangpaskong kanta niyan. Hanggang sa ngayon, di pa rin tayo nagkaka-oral argument dyan sa Korte Suprema. Di ba? Ang labo lang ho mga kababayan. Ito yung mga issue na dapat pinag-uusapan. Kasi dito, direktang tinatamaan ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Budget ho mga kababayan. Pero ang pinagkakaabalahan, pinagpupukusan ng mga media na kung sino-sino man, ang impeachment ni VP Sara. Which is wala hong direktang epekto yan sa buhay ng bawat isang Pilipino. Kung yaang nawaldas na pera dyan sa ano na yan, at alam natin walang nanakaw dyan, 125 million pesos. 125 million. Kung nasasaktan tayo dun sa 125 million, hindi natin alam kung paano winaldas at yun naman talaga ang purpose ng confidential fund. Kahit yan kay Marcos Jr., di natin ini-issue yan kasi yung talagang sole purpose niya, makapag-gather ka ng information na kung saan yung nagbigay sa'yo, hindi basta-basta madi-disclose yung mga identity nila, di ba? O kung inahanap natin 125 million, might as well na isa-isahin natin lahat ng personalidad na mayroong confidential and intelligence fund. Presidente, sino pa? DOJ, sino pa? Yung AFP, PNP, balita ko pati mayor meron daw. Di ba? Mga local chief executive. Ingin din natin yung ano nila. Kung kanino nila pinagbibigay yung mga pera na yan. O tina-target lang natin si BP. Ano ibig sabihin? Pamumulitika. Tapos yung mga universidad nagsasalita. Mga walang nga kayo. Wala kayong karapatang magsalita. UP College of Law, mga 80-80 kayo. Naturingan pa naman kayo mga scholar ng bayan. Mga 80-80 kayo. Kung di ba naman kayo mga 80-80, napakaraming issue ng mga naglabasan, hindi kayo nagsasalita. Dito sa impeachment, walang turistang nagpupunta sa Pilipinas. Napakadelikado ng ating mga kalsada. Korupsyon, kriminalidad. Anak ng toko, di kayo nagsasalita. Impeachment? 80-80 ho talaga yung mga yan. Si Sara, yung front lang niya yan na parang confident siya. But I can imagine her shaking. Hindi nakakatulog yan. Kasi alam niyang pag Pambira, Kaya di ka nanalo Puro ka-fake news yan Yung ganda ba na yon ni BP Sara? Teka, hanap nga ako ng latest picture ni BP dito.
Tapos tanungin ko kung mga kababayan natin, itong mukha ng toko, ito, ha? Baka ganyanin kayo ni BP Sara, ito. Ito, kasama nila si, ito si Palangga, kasama nila si Palangga. Yang itsura ba na yan ang hindi nakakatulog, ha, Trililing? Walang yaka talaga, yan ang nga ba sinasabi ko, kaya ayaw kitang gawan ng kaya ayaw kitang banatan Oh, yang ganda na yan ni BP Sara, yan ba ang di nakakatulog? Teka lang, baka sabihin nitong si Trililing, naangguluhan lang dyan si BP, sabihin, anggulo lang yan, di naman talaga, yan, di ba? Stress yang si Sara, ito. O yan, naku, sumobra pa sa laki. O yan, sige, yan. Ano masasabi mo dyan? Ha? Talagang yung mukha ni BP, glowing na glowing Di ba? Yan bang di nakakatulog? Pambihira ka, oo. Ikaw ang mukhang di nakakatulog. Kasi, from senator, tumakbo ka ng party list, magdalo, di ka nanalo. Ngayon, tatakbo ka na mayor, di ka pa rin nanalo. Baka ikaw di nakakatulog. Pambihira ka. Kami, mga DDS, mga Duterte supporter, nako, pag natulog kami, para kami mga baby. Para kami mga baby, sa sarap ng tulog namin. Di ba? Sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, wala kaming tigatig, ika nga, relax, sleep like a baby, ika nga, di ba? Yung pagmumukha na yan, ito, yan. Tingnan si Trillanes, yung mukha ba na yan? Yan ba mukha nang natutulog? Langya ka, tuloy natin. Kasama ho dyan si Atty. Vic at itong si Palangga, binibining Maharlika. Tuloy natin, game. Lumabas yun. Again, every 6 months, nag-inka siya ng cheque, ha? Cheque to, manager's check. When she was mayor. Tapos every 6 months, pati yung mga kapatid niya, si Digong, si Hanilet, lahat sila tumatanggap ng dividendo from a drug lord. Pag nakita yan ng taong bayan, nako, pati yung mga supporter nila sa Mindanao, sa military, sa police, they will realize now na tama pala kami all this Senator, time. if it's true, what you're saying, Yeah. bakit ho ganun kalakas ang loob ng ama, ng Vice President o yung kanyang kapatid na sinasabi niyo mag-withdraw every 6 months? Sorry? Bakit ho ang lakas ng loob nila Oo. na gawin ito? Dahil Kung meron, totoo. yes, dahil meron silang impunity, Remember, nung mayor si Duterte sa Mindanao, sa Davao, 30 years yan, akala nila doon lang sila So hindi nila inisip na aabot sila sa Grabe naman yung galit mo na yan, Brad. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi ko pa rin yung galit ng normal na tao, yung tipong galit ka ngayon, bukas okay ka na, hindi ka na galit. Ba't ka pa magagalit? Tapos na, di ba? Ano pa magagawa mo? Kung meron ka man nagawang mali, subukan mo nalang itama sa susunod. Di ba? Pero yung tipong hindi ka lang kinuhang Vice President ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas pinili niya itong si Senator Alan Peter Cayetano, galit na galit ka hanggang sa ngayon. Brad, mag-move on ka na. Diba? Ang ikli ng buhay, ba't ini-stress mo buhay mo? Yan ang nga ho ba sinasabi natin, no? Ang buhay, hindi lamang porke may pera ka, kagaya ni Trillanes, mayaman ka kagaya ni Trillanes, satisfied ka na, masaya ka na. Hindi lahat, sa buhay ng tao, hindi ho lahat puro pera. Dapat magkaroon ka ng pagpapatawa, Trillanes. Para makatulog ka na rin ng masarap, kagaya ni BP Sara. Ayan yung sinasabihan mong di natutulog ng masarap. Ang ganda. Diba? Kumbaga talagang blooming na blooming itong si Madam diba? Baka kung di lang hindi lang Vice President ngayon yan. Baka itong si Sherman at itong si BP, makagawa pa ng sambunso yan Sa ganda na yan ni BP Sara. Tignan nyo naman mga kababayan, diba? Makakabunso pa yan. Nakananto ko siyempre busy pupunta ng Hague, pupunta ng Pilipinas, busy ho si BP Sara at mga programa dyan sa Office of the Vice President, wala na sigurong medyo busy. Lalo na pagka naging presidente yan. Sorry na lang dito kay Shermans, di ba? Ano pa naman pagka yung mga Duterte nagtrabaho, focus ho sila. Kung meron ho silang vision, meron silang mission na kailangang talagang matapos bago ang kanilang administrasyon o maumpisahan.
Talagang tatrabahuhin ho nila yan. Ano ang isa sa mga mission at vision nitong si VP Sara? Ito lang ang, ito para sa akin ito yung priority ho talaga dyan. Una sa lahat, bawasan ng korupsyon. Korupsyon ho talaga. Kung bakit naghihirap tayo, ang pangit ng ating mass transport, ang pangit ng ating mga karsada, flood control, di ba? Mga edukasyon, root cause ho niyan, korupsyon. Kahit mabawasan man lamang ho, kahit mga, kunyari ngayon, 100%, kahit maging mabawasan lang na sa 25%, approve na tayo dyan. Yung 25, ipamigay mo na sa mga walang yung magnanakaw yan. Di mo kasi masisiro out yan eh. Sa 25%, masaya na tayo. Susunod na tatargetin itong si VP Sara, ayusin na saligang batas. Diba? Gawing yung kanyang termino, patapusin. Habang may Pilipinas, may Duterte. Hindi, joke lang. Habang may Pilipinas. Sorry na lang mga dilawan pinglawan, wala na talaga eh. National, na magiging vulnerable sila, subject sila sa scrutiny. In fact, si Digong hindi niya naisip na merong ICC eh. Di ba? So kaya nung ginagawa niya yung mga criminal activities niya, akala niya wala na accountability. So ganun sila pinalaki. Kaya nga sabi, pag nakita mo, hindi naman ito parang ignorance na bakit ka mag-i-encash ng cheque, no? Pero ganun na nangyari. For at least 4 na payments, then saka sila nag-ship sa cash. So after nung 2-year period, they realize may paper trail yun. And what is that 2-year period? What are those years? 2011 to 2013. Balikan, Income Grabe itong si Trililing. Nung tipong alam niya na ng mga kasinungaling sinasabi niya, paniwala pa rin mo siya. Ito naman si Ma'am Pinky Web, talagang kumakatanong, anong year yun? Madam, ay sa bagay, alam na rin naman itong si Ma'am Pinky Web na mga kabalbalan lang ho yung mga sinasabi na yun ni Trililing. Alam din ho niya. Alam ho ng lahat ng mga nakikinig kay Trililing. Hindi nga nanalo eh. incumbent mayor siya niyan, ha? Incumbent mayor, hindi niya dinideclare sa SALN, tapos ang tanong, bakit ka tumatanggap sa isang drug lord? Diba? so basically you're saying that in these 2 years, Yeah. ito po yung nagkaroon ng withdrawal every 6 months, tama po ba? Or deposit every 6 months? every 6 months. But you also mentioned that they would Encashment. Encashment. Nung una kasi, yung dividendo, cheque, manager's check. So, ini-encash nila every 6 months. Pero eventually, dinideposit na lang diretso sa kanila. The fact, sir, hindi ma-digest nitong si Ma'am Pinky Web yung sasabihin. Iba yung pinanggagalingan itong mama. that the resolution is making the rounds, Yeah. the draft resolution, and that accordingly there are other 2 draft resolutions possibly also going around, but that's not yet confirmed because yung draft resolution po na de facto dismissal ay inamin na po ni Senator Bato na galing sa kanya. Kung magkaroon po ng motion anytime before June 13, bago po ang sine die na tinatawag nga po, this can be taken up. Kayo po is dating senador. Yeah. This can be voted upon. And with a simple majority, this resolution, kung ito po ang gagamitin nila, itong de facto dismissal, may win. Ano po mangyayari pagka yun po, nagkaroon po ng botohan at manalo po ito yung dapat na i-dismiss, yung trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, marami silang pwedeng gawin to stop the trial aside from that. Pwede silang mag-motion to adjourn, pero mag-question ng lack of quorum. So, tatapusin lang. The same way na pinatay nila noong February. Kasi noong February, they could have done this, pero hindi nila ginawa dahil may nag-motion for adjournment. I-flashback ko lang, nung corona impeachment, Kawawa ho yung Senado eh. Talagang pinagtutulungan mo sila ngayon eh. Mga pinklawan, mga dilawan, mga talyanista, mga loyalista, sinisisi ho.
yung Senado, transmit yung mga articles of impeachment. As in, last 2 seconds. Hindi yung minutes, last 2 seconds. Last day ho ng sesyon, doon ho transmit. Ngayon, hindi man lang ho na-repair sa sa plenaryo o di man lamang ho na-repair sa sa Committee on Rules o di man napag-usapan sa plenaryo. Natapos ho, as in na-transmit lang sa mula dito kay SecGen papunta dito sa sa Senado. Kaya hindi niyo pwedeng sisihin ng Senado diyan. 'Di ba? Ngayon, dinidribble nitong si Boy Kilay. Ano magagawa niyo? Pagka tinuloy yan, baka diba? Baka hindi pa tapos ang 19th Congress, bigla siyang mawala sa pagka-Senate President. Kaya kailangan niyang magdesisyon ng maayos dito sa isa na to, ika nga. Na-transmit ng House, or for that matter, ng House, nag-decide sila, 1/3, December 12, December 13, transmit sa Senate, ni-receive sa Senate. The day after, December 14, nag-oath kami as impeachment court. It only took us less than 30 minutes for the whole exercise. Then, nag-issue na ng summons. January kami nag-commence ng trial. Ganun lang. It's supposed to be that way. Ministerial lang ito. Kaso nagkaroon ng mga intellectual gymnastics, kung anong interpretation ng forthwith. So, maabot tayo rito. Ngayon, apparently, at least inaamin mo na hindi mo pwedeng ikumpara yung kay Corona at dito kay VP Sara. Malaking kaibahan yan. Nakanato ko, meron bang PH update? Meron bang Banateros? Meron bang third floor studio? Meron bang Rodante Marcoleta? Meron bang... Walang ganon nung panahon ni Corona, Brad. Tanggapin nyo na katotohanan na tegi-boom-boom na yung impeachment na yan. There is a determined effort to kill the impeachment, whether through resolution or through adjournment, kung ano man motion. Kaya ngayon yung kailangan natin bantayan. We need to be vigilant. We need to be, kumbaga talagang sounding the alarm na pagka ginawa nila to, this is betrayal of the Constitution. But Senator, kayo po ay naniniwala and would you say you submit na tama po yung sinasabi ni SP Cheese na kapag meron pong resolution that is filed and then it is voted upon and then that resolution wins, for example, this one, ay pwede po talagang madismiss yung trial, hindi po magka-trial dahil nga plenary is supreme. No. Plenary is supreme pagka walang constitutional mandate. Hindi pwedeng, kumbaga, pagka diniktahan ka ng Constitution, kasi defined yung mga limits ng powers ng Senate sa Constitution, nakalagay doon. Pagka merong mandato sa iyo, let's say yung SONA, kailangan yung umattend lahat. Sinasabi niya, may motion daw ng, motion to adjourn to attend the SONA. Yes, plenary yun, pero ministerial yon kasi wala naman kayong power to say, I object, ayaw namin umattend, let's just sit here. Wala kayong ganong power. Yung power nyo to decide is just ministerial to comply with the constitutional mandate para pumunta kayo ng SONA to attend. Hindi pwede mag-session kayo while the SONA is going on. Yun. Ngayon, yung impeachment, ganun yan. Trabaho ito. Hindi mo pwedeng sabihin, let's vote on it, wag na tayo mag-impeachment trial. Ibig sabihin, yung pleno